Personal pong tinignan ni Senadora Pia Cayetano na siyang namumuno ng Senate Committee on Education, Arts and Culture yung kontrobersyal na gusali sa likod ng luneta. Nakasisira raw yun sa ganda ng tinatawag na view sa Bantayog ni Jose Rizal. Ayon po yan sa ilang mga nakakita na doon. Kapag napatunayang may paglabag yung gusali na yan, posible raw ipagibayan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa ganda ng Rizal Park na dinarayo ng mga lokal at banyagang turista? At hindi raw kumpleto ang pagpasyal kung hindi pupuntahan at makapagpa-picture sa Rizal Monument, ang himlaya ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. 1913 pa itinayo ang Bantayog ni Rizal dito sa Luneta Park sa Manila, isa sa pinakadinarayong historical site sa bansa. Pero tila nalalapastangan daw ito ayon sa ilang grupo dahil sa itinatayong gusali na nakasisira raw sa kagandahan nito. Ayon sa cultural activist at grupong Knights of Rizal, hindi lamang nawawala ang cultural at historical value ng Bantayog, kundi ang respeto sa bayani at iba pang Pilipinong nagbuwis ng buhay. Panira ito talaga na commercialize ang pagkasagrado ni Jose Rizal. Okay. Stop the NCI from photobombing the sanctity of Jose Rizal. Kasama natin ang monumentong yan sa pagsasaya at sa pagdadalamhati maging sa pagkamatay ni dating Pangulong Cory Aquino. Medyo nakakasira kasi ng view mo kasi historical yung place na to eh. Si Johnny Perez na 25 taon ng photographer sa Luneta, dumidiskarte na lang daw para di mahagip sa litrato ang itinatayong gusali. Ilihis mo na lang konti yung kinukunan mo. So umaanggulo na lang kayo? Oo, umaanggulo na lang. Oh. Kaya si Senator Pia Cayetano, ang chairman ng Senate Committee on Education, Arts and Culture, nag-inspeksyon kanina para makita ang lugar. Nakakasira talaga siya sa panoramic view ko. And yung implementing guidelines ng batas natin really say that the view should be unobstructed. No? Agad siyang nagpataw ng pagdinig ukol sa issue. Ang gusali na itinayo tinawag na Torre de Manila, isang 47-story condominium na proyekto ng kumpanyang DMCI. Nabigyan ito ng building permit noong 2012, panahon ni dating Manila Mayor Alfredo Lim. Sa hearing, naungkat din ang mga paglabag ng kontraktor sa pagtatayo ng gusali. The assumption is there were no violations, but I should ask you now. There were. Particularly with the issue on the floor area ratio. Pero giit ng DMCI, wala namang utos na itigil ito. At that time, we were not even issued a cease and desist order, so we just continued with the project. Nagtataka lang ako na based on this permit, nagtuloy na silang mag-build, no? Hinukay na nila, nagtayo na sila kasi may permit naman daw sila. Pero may violation yun eh, hindi naman na-address yun at that time in 2012. Kaya posible raw na ma-demolish ang 1 bilyong pisong proyekto. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuna ng pahayag si dating Mayor Lee. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras.